Umagang kay ganda po sa ating lahat. Pastor Abet po ang inyong lingkod, ang inyong devotional leader sa umagang ito. Lunes na naman, sama-sama po tayong makinig ng ating devotion sa umagang ito nang sa ganun may bahon tayong kalakasan para sa maghapong gawain. Mensaheng mula sa salita ng Diyos. His grace is so wonderful, His mercy is so bountiful. I can't understand it, I confess. Oh Lord, let me be what you want me to be. Your words I will strive to obey. My
A church of gratitude, cultivating a culture of thankfulness. Ito ang basehan natin ay sa Acts chapter 2 verse 42 to 47. Mga kapatid, ang mga unang mananampalataya sa mga Gawa chapter 2 verse 40 to 47 ay nagpapakita ng isang kultura ng pagpapasalamat na isinasabuhay ang kanilang pananampalataya na may pasasalamat at pagkabukas palad. Habang nagsusumikap tayong bumuo ng simbahan ng pasasalamat o ng isang iglesia, subukan natin explore kung paano natin malilinang ang mayamang kulturang ito ng mga sinaunang mga mananampalataya at iglesia. Sabi rito sa verse 42, nananatili sila sa mga itinuro ng mga apostol, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang mga magkahalong pitagan at takot, at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya, at para sa lahat ang kanilang ari-arian, ay ipinagbili nila ito at ang pinagbilihan ay ipinamahagi sa lahat, ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ano mga bang meron sila na maaari nating ma-adapt bilang Kristiyano sa makabagong panahon ng ating iglesia? Una, makikita natin mga kapatid, meron silang isang damdamin sa pagpapahayag ng kanilang pagpapasalamat. Ang mga unang iglesia ay inalay nila completely ang kanilang sarili. Una, sa pagtuturo ng mga apostol, nanatili sila doon. Nanatili sila nagsama-sama sa pagpira-piraso ng tinapay, sa pagpupuri sa Diyos. Kaya naman, ang mga unang iglesia ay kinalugdan sila ng lahat ng mga tao. Pero ano nga bang implikasyon nito sa atin? Naalala ko yung Psalms 23 verse 6, ganito ang sinasabi, tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanpaman. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. No, napakaganda ng pinakahuling bahagi nito dahil sa pagpapala na ginawa ng Diyos sa buhay, sinabi nito ni David, at sa atin sa iglesia, in response sa kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, sa buhay natin bilang isang iglesia, let us continue to gather regularly for worship and fellowship sa ating church. Ikalawa, tandaan natin, merong kagalakan sa pagbibigay. No? Talagang nakakataba ng puso na pag nilay-nilayan natin ang kapangyarihan ng pagbabahagi at pagbubukas palad. Yung talatang binasa po natin kanina ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kagalakan at pagkabukas palad ay nagbumula ito sa puso at sa pagbibigay. Mga kapatid, tayong lahat ay pinagpala. At bilang kapalit, narito ang isang mas nakakabalangkas na pag-iisip na inspirasyon na inyong mga punto. Isang iglesyang may mabuting puso, isang komunidad ng mananampalataya na nagbibigay ng may kaligayahan at walang pagatubili, nag-uukit ng positibong pananaw. Mga lingkod na may pusong mapagbigay, mga lingkod ng Diyos na nagkakaloob ng kusa at sagana, at nagpapakita ng tunay na pangangalaga sa iba. Tulad ng teksto natin, pinapaalala sa atin ng lahat na gawing regular na bahagi ng ating buhay ang pagbibigay sa pamamagitan ng ating mga resources. Mga kapatid, patuloy tayong magtiwala sa provision ng Diyos. Sabi ng Lucas chapter 6 verse 38, magbigay kayo at kayo bibigyan, hustong takal, siksik, diglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Mga kapatid sa iglesia, panghawakan natin ang pangako ng Diyos na habang nagbibigay tayo, ibibigay din ng Diyos ang ating mga pangangailangan ng sagana. Ang mga tekstong ito na ating pinagnilay-nilayan ay napakagandang nakapaloob sa diwa ng masayang pagbibigay ng bawat Kristiyano.
Ikaw kapatid, paano mo pinaplano na isama ang diwa ng pagkabukas palad sa iyong pang-araw-araw na buhay? Ikatlong bagay, yung implikasyon nito sa atin, tulad ng unang mananampalataya, meron silang pagsambang sama-samang punong-puno ng pasasalamat. Sabi ng Awit, chapter 105, verse 1 to 3, magpasalamat kayo sa Panginoon. Kayo'y magsitawag sa Kanyang pangalan. Ipabatid ninyo ang Kanyang mga gawa sa mga bayan. Umawit kayo sa Kanya. Umawit kayo sa Kanya na may papuri. Sabihin ninyo ang lahat niyang kahangahangang mga gawa. Lumuluwalhati kayo sa Kanyang banal na pangalan. Magagalak ang puso nila na nagsisihanap sa Panginoon. Kapatid, ang pagpapakita ng pagpapasalamat sa pagsamba ay isang malalim na paraan upang kumonekta sa Diyos at kilalanin natin ang Kanyang saganang kabutihan sa ating buhay. Ang pagpupuri sa Diyos na may pusong nagpapasalamat ay hindi lamang nagpaparangal sa Kanya, kundi nagpapayaman din sa ating espiritual na kalagayan at paglalakbay. Sambahin ng may pasasalamat, purihin natin ang Diyos. Umawit, manalangin at magpasalamat, ipagdiwang ang pag-ibig at awa ng Diyos. Kilalanin ang Kanyang kabutihan, kilalanin at alalahanin ang mga pagpapala sa ating buhay, malaki man o maliit. Ang pagsasama-sama ng mga kagawiang ito sa ating pang-araw-araw na gawain ay nakakatulong sa atin na manatiling nakasalig sa pananampalataya at ito'y nagpapatibay ng mas malalim na pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Mahal naming Ama na nasa langit, tulungan mo po kaming linangin ang kultura ng pagpapasalamat sa iyo at sa aming simbahan, sa iyong iglesyang itinatag. Naway magkaisa kami sa pagpapasalamat, magbahagi ng kagalakan, at sumamba ng may punong-puno ng pagpapasalamat sa aming mga puso, na sumasalamin sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat po. Pansamantala po tayo magtatapos sa gantong diwa. Subalit magkikita-kita po tayo muli sa susunod na Lunes. Ako po si Pastor Abet, nagpapaalala sa bawat isa sa atin na habang may buhay, may pag-asa at bawat araw kasama natin ang Diyos. Tandaan natin ang kahalagahan ng kultura ng iglesia ang maging mapagbigay. Inaasahan tayo bilang isang community of faith na dapat na regular tayong dumadalo sa ating mga gawain sa simbahan, nakikilahok tayo sa komunal na pagsamba. Handa tayo magkaloob ng ating 3 T's: time, talent, and treasure. Tayo rin ay inaasa magpahayag ng pagpapasalamat sa ating mga panalangin, sa ating mga awit o ng ating mga patotoo. At sulat natin ang mga tala ng pasasalamat o kung may pagkakataon, hikayatin natin ang iba na magpatotoo sa napakabuting bagay na ginawa ng Diyos sa Kanyang mga salita. At ipagdiwang natin ang mga milestone at pagpapala sa ating buhay. Hanggang sa muli mga kapatid, paalam po at magandang umaga po sa ating lahat.